Yan, so magandang araw sa inyo lahat mga katek, no? Welcome back sa ating channel. So may gagawin tayo ngayon isang TCL 32 inches to yung model niya. Yan. Late 32 is 6800. So yung problema niya, saksak natin para malaman natin yung problema. Wait, harap muna natin yung unit natin para makita, no? Yan, saksak natin. So meron siyang standby. Naka-standby na ba yan? Ayun, umilan na yung standby niya. Pinutin natin yung ganyan standby, power button. So makikita natin ngayon, vertical bar lines po yung resulta na sa gitna ng panel natin. Ayun. Vertical bar lines yung tawag dyan, yung ganitong problema. So, pag ganito, pag non-JP panel to, wala siyang clock. Ibig sabihin yan, yung problema is andun sa kanyang side cup. Siguro may nawalang voltahe, it's either BGS or BGL, or it's either sa dalawa na yun, no? Sa dalawang supply na yun, BGS at saka BGL. So kapag kapag JP panel naman, meron tong clock, so ibig sabihin ang problema is dun sa kanyang clock signal. Sa panel issue yan. So buksan natin para malaman natin yung JP panel or non-JP ba to. So nabuksan na po natin mga katek, no? And ito yung kanyang mainboard. Ito yung kanyang mainboard. Tapos meron siyang T-Con, T-Con na pong gamit niya, hindi po siya topboard. So T-Con at saka mainboard. So nung pinag-aralan natin yung kanyang T-Con, ano pala to, JIP panel, meron po tong clock at saka swapping voltage. So hindi po to non-JIP kundi JIP panel kasi meron po siyang clock at saka swapping. So paano ko nasabi yan? Ito, meron tayong dito, level. Ayan, LC1, LC2, ST, clock 1, 2, 3, 4, 5, 6, and aso na yan. So hanggang clock 6 lang pala, walang clock 8. Ayan. So ito 5, CQ1, clock 1, 2, 3, 4, 5, 6. So anim na clock lang po yung gamit. Tingnan natin kung meron pa tayo makita dito. Basta yung nakita nating level dito, ito yung kanyang level shifter. Hanggang clock 6 lang po yung nasukat natin. Clock 6. So ito naman yung niya, LC1 kanina, LC1, LC2, tapos ST. So papunta yan yung mga clock na to, yung mga signal na to, papasok yan dito sa panel natin, right pala, right and left and right. Ayun, left and right. So ito po yun yung mga clock dito, ito yan, yung mga nito, yung mga signal na to, papasok yan dito. Ayan, papasok sa mic ko, papuntang panel. Then dito din sa may kabilang side. Ayan. So mag-check tayo ng voltahe nito. Titingnan natin kung may supply bang bumabagsak or normal ba lahat. Ayan. Saksak natin. So naka-ready na po yung tester natin dito. Tayo na natin mag-standby siya. Ayun, nag-standby na siya. So pindutin natin yung kanyang power button. Ayun. Nag-on na siya, tingnan natin. Ayun, labas yung kanyang display na vertical bar lines. So i-check natin ngayon, magsisimula tayo sa my BGH supply. Ito yung BGH natin, BGH supply. Ayun, normal naman, meron siyang 28.5 to 8.4. So normal yung BGH natin. So dito tayo sa may BGL. Tingnan natin yung BGL. Yung BGL supply is negative 8. So normal po yan, hindi po siya bumabagsak. Bcom, check natin yung Bcom. Ito, BCM nasa 5 volts, so okay pa yan, pasok pa yan, Ito naman yung HBE natin, HBE nasa mga 6 volts, so pwede pa yan sa mga 6 volts, Tapos ito naman yung BEE, yung 15 volts natin. Ito, kita ba? BEE 15 volts yan. So normal, okay naman. Hindi po bumabagsak yung BGH sa saka BGL, pati yung kanyang HBDD ba yun? HBE, tapos yung BEE natin, yung 15 volts. Bcom, yun dyan rin. So hindi po siya bumabagsak. So check natin ngayon yung kanyang LC1, LC2.
Kung normal ba yung kanyang swapping voltage. So dito tayo magsisimula sa may ito LC1. LC1, tingnan check natin kung normal ba yung kanyang swapping. LC1 natin 2.5 volts. So ibig sabihin yan, hindi po siya nagpalit-palit, hindi po siya nagsaswapping, no? Steady po siya 2.5. So hindi pa yan normal, dapat na BBGS na BBGL yan. So dito naman tayo sa sa kanyang LC2. LC2 natin ito. So ganun pa rin siya 2.4, hindi po siya nagbabago, no? Hindi po siya nagsaswapping. Dapat kasi nag-BBGS ng BBGL yan. Yung normal. Ito abnormal to. May problema. So parang may problema, may idea na tayo na yung kanyang swapping yung may problema. So ang gagawin natin ngayon, puputulin at cut natin yung kanyang papasukan ng ating swapping voltage. So magsisimula tayo dito sa may right side. Ay, sa may left side pala, nagkamali tayo. Left side. Kasi ito yung right side kasi nakatalikod sa atin yung unit. Kapag nakaharap, ito yung left, ito naman yung right. So dito tayo sa may left magsisimula. And test natin, hanapin natin yung karugtong or connection ng ating LC1 at saka LC2 kung siya sa banda dito papasok. Pero na-check natin yan kanina. Ito, dito niya papasok yung ating swapping voltage eh. Ito. Wait. Ito. Tingnan mo. Ayan na. So, pero, no. Check pa rin natin ulit yan. Baka nagkamali tayo kanina. Ayan na. So, kapag itong dalawang to yung ating makukuha natin tong by resistance, para ma-check natin yan, resistance po yung gamitin natin, no? Kung karugtong ba yan dito sa may itong pin na to. So, kapag ito nga, try natin i-cut, tapos check natin yung supply, or volt tayo ng LC2 kung magno-normal ba siya. Kapag hindi, cut natin yung papasokan ng LC2 sa may right. And kapag nag-normal, ibig sabihin yan sa may right yung problema. Kapag hindi pa rin nag-normal, posible doon sa kaniyang clock signal yung may problema. So, yun lang yung posibleng gagawin natin, no? So, balik tayo kapag nahanap natin or na-cut natin yung side ng ating LC1, LC2. So, ito continue po tayo, no? Ayan. So, ito nga tama tayo. Ito yung natin LC1 tapos LC2. So, naputol na po natin yan pero babalikan pa natin para pakita ko sa inyo kung saan talaga banda or anong ginawa natin. Maganda kasi kapag mga ganitong design kasi ito sa design siguro nito meron tong resistor na ilalagay dito pero hindi na lang nilagyan kaya yung itong tsaka ay yung mga dito yung parang tawag dito yung lalagyan sana ng resistor, konektado po yan sa establishing short po yan, meron po yung copper sa may ilalim. So yun yung lang ikakat natin, puputulin na natin yung gitna para ma-isolate natin yung LC1 LC2 from source galing sa may level shifter papuntang source scope. So ito puputulin natin yan. Ito siya, ito. So dito tayo mag-umpisa. Putulin natin to. Tapos ito naman kabilang side. Ayan. Yun. So kung nagkamali man tayo, madali lang po yung idugtong yan. Ihinang mo lang itong dalawang ito. Tapos so connect na yan ulit. Yun. Then testing natin. Saksak natin, no? Saksak. Tapos ready natin yung tester natin. Ayan. Tayo natin yung kanyang standby. At yun, naka-standby na siya. So, check natin ngayon yung kanyang LC1, LC2 kung magno-normal ba yung voltahe. So, pinutin mo natin yung kanyang power. Ayan. Yun, nag-on na siya. So, dito tayo sa may LC1. LC1, wait. Ba't naging negative? Dali lang. Wala yung picture. So, tingnan natin kung naputol ba natin ulit talaga yan. Kasi naputol na natin kanina. Baka nadugto natin ulit. Saglit lang. Ito, continue tayo, no? Ayan. Bali, tinest natin, nireview po natin yung nadaanan nating cutting. So, nadugtong natin siya ulit kasi, inulit pa natin yung pagka-cut. So, nadugtong siya ulit, no? So,
kinat natin siya ulit at sinik natin ulit ng resistance na talagang sinigurado natin na hindi na po siya nakikonnect, hindi po siya nakakonect, no? Tawag doon? Hindi po siya konektado dito sa kanyang from source to puntang panel. Ayun, hirap magtagalog. So, saksak natin. Ayan. Naka-ready po yung tester natin. Naka-DC na po yan. Ayan. So, tayo natin mag-standby siya. Standby. Then, pinutin natin yung power. Pa-power siya. So, check natin yung LC1, LC2. Ito. Kung magno-normal ba? Natutuling ako. Wait. So, wala pa rin siya. Ano ba to? Cut. So, hindi po siya kanina kasi, naglumabas yung kanyang display, TCL. Tapos, nung ititest ko na sana ulit, biglang nawala. So, ang gagawin natin ngayon, kasi meron tayong idea, kanina, nakat natin yung LC1, LC2, naka-display siya. So, ngayon, nung check natin na, yung bibidyohan na sana, hindi na siya nakapag-display. So, ang gagawin natin is puputulin natin lahat yung kanyang mga clock signal. Kasi kung ititira pa natin yung mga clock signal, tapos yung stopping voltage lang yung puputulin natin, kalaunan yan, iwan ko lang kung aabot siya ng 1 linggo. Babakchab yan. So, may problema na dito na side, makakatabi kasi yung linya na yan. Kailangan natin i-clear yung mga signal na papasok sa my side na to kasi meron na nga siyang problema. So, putulin natin lahat yung clock niya, clock 1 hanggang clock 6 at titingnan natin kung makaka-display ba ng buo yung ating panel. Ayan, no? So, ang ginawa natin, eto, pinutol lang po natin lahat yan. Yung mga clock signal niya, swapping voltage, tapos yung kanyang ST. Yun nga. ST ito. Yan, yung ST yan, kukonekta yan. Dalawang linya yan, papasok dito sa my side na to. Yung una, at saka yung panghuli, ST yan. So, pinutol po natin yan. Lahat ng linya dito, pinutol natin yan. 2, 4, 6, 8, 10, 11. So, 11 lahat ng linya yung pinutol natin na papasok sa my left side natin. Ayan. Yan, nakakat na po yan. Diretso na po yung cutting yan. Sinik na rin natin na resistant dyan. Putol na po yan. Hindi na po nakakonektado yan. So, testing na tayo. Yan. Saksak natin. Antayin natin mag-standby. Yun, na-standby siya. Pindutin natin. Ayun, nag-on siya. Silipin natin kung mayroong display. Ayun. Labas na po yung kanyang logo na TCL. Ayan. Basta po yung logo ng TCL. Ayan. Android TV na pala to. Ayun. Kala ko lang ordinary TV lang to, Android TV na pala. Ayan siya. Ayan. So wala nga tayong antenna. Kaya ganun lang yung display niya. So mag-check tayo ngayon. Check natin yung swapping voltage niya kung nag-normal na ba yung kanyang supply. So LC2 tayo. LC2 28, tapos nag-BBJL siya. Ayun o. Nasa swapping na po siya. No, kanina hindi pa yung ganyan yung kanyang voltahe 2.4 lang yung kanyang supply. Hindi po siya nasa swapping ngayon. Nagpapalit-palit na po yung BGL saka BGL. So dito tayo sa may naman. LC1. So ganun rin siya. So back to normal na po yung mga voltahe natin sa may T-con board natin, no? Normal po yung kanyang swapping voltage. So Bcom, tingnan natin kung itong HBEE na nasukat natin is 6 volts ata yung kanina, 6 volts. So ngayon sukat natin. Ayun, 6 volts, 6.8. So normal lang pala to. Kadalasan kasi kapag mga HBEE, yung supply nito pares ng BEE, yung 15 volts, 8 volts eh. Pero ngayon 6 volts yung nasukat natin. 6 volts siya, pero normal naman yung kanyang display. Display ng ating panel, no. Ayun, tingnan natin. Ayun. So, okay. And medyo maganda tong ganitong design kasi hindi ka po mahihirapan sa pag-cutting
Kung nagkamali man tayo, ang dali na po niyang idugtong yan, dali na po idugtong kasi kunting hinang lang dyan, magakarugtong na po ulit na yung linya na yan. So, kapag sa kabila naman, dito, ang dali na po i-cutting yung gitna lang yung puputulin natin. Tapos, ma-isolate na natin yung clock signal at swapping voltage galing sa may source, sa may level shifter papuntang source scope natin. Ayun. So, hanggang dito lang siguro yung video natin mga paps. Ano kasi, dapat talaga yung nakuha natin kanina, LC1, LC2 na cut natin, nag-normal ulit yung unit natin, labas yung kanyang logo ng TCL, tapos yung swapping niya nag-normal, pero nung pagkasaksak natin ulit yung binibidyohan na natin, bumalik siya na wala na talaga yung mga supply, na protect na talaga yung kanyang level shifter. So ibig sabihin niya na kailangan talaga kapag it's either sa side na to, left or right, na may problema kahit isang linya o dalawa, kailangan na talaga nating putulin lahat yung linya na yon para mag-iwas backchop tayo. Kasi kung hindi, expect mo na yung backchop na babalik yung unit. Yun. So hanggang dito rin yung video natin mga paps. Kahit pamawa na sana naman ako kaya ideas ting ginawa ngayon, no? Mega Bibid as always, and this is your service Ryan Crusitech. See you in our next video. Peace out.